Hi, welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Gumagawa nga po ang tutorial and vlogs tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Gumagawa din po ako ng vlogs na tungkol sa mga halamang gamot na natural. Bali, ang tutorial ko po ngayon, yung anong gagawin niyo kapag kayo ay may damage yung buto ninyo sa likod o yung mga tadyang ninyo sa likod na mayroon kayo na aksidenteng matagal na. Anong dapat niyo gawin at hindi niyo dapat gawin kapag hindi niyo na o ospital. Siyempre sa hirap ng buhay kung lalo na sa mga nayon o sa bukid, yung mga karamihan dyan ay yung kinikita nila ay sakto lang sa 3 times a day. Wala silang pampa-hospital, wala silang health benefits na hinuhulugan. Kaya inaunahan nila yung mga pagkain. Kaya kung may aksidente ka, yung aksidente lang, hindi na nila pina-hospital o pinapaalbularyo na lang nila. Pero kung kayo po ay talagang nagkaroon ng aksidente na second degree and third degree, yan po ay pagdating ng tumanda na kayo at bata pa kayo na aksidente, pinabiyaan nyo yan, na aksidente kayo sa tadyang o sa buto, sa likod ninyo, ang mangyayari po niyan kapag kayo ay nabatak, siyempre natanda na tayo, marumuro po yung buto natin. Yung damage na yun, kapag hindi yan ang gumaling, mula nung bata ka pa na aksidente ka, ayan po ay mararamdaman mo kapag matanda ka na. Ano po bang dapat gawin kapag sumakit po yung likod at hindi niyo dapat ipagawa? Yan, ito po. Tips number 1, kapag nasakit ang likod mo, huwag mo pong ipahilit kasi lalo po yung sasakit. Diyan mo mararanasan yung sobrang sakit. Kapag hinilot yan, huwag mong ipapahilit sa albularyo. Kailangan po doktor yung magtitingin yan kasi i-x-ray yan o MRI, kung request ng doktor MRI or x-ray. Kasi kapag hinilot yan, mabubuhay lang siya. Then hanggang sa sumakit siya, yun, doon mo mararamdaman na naman yung sakit na nararamdaman mo na aksidente ka. Yun, dapat mong gawin. Huwag mo ipagpahilot sa albularyo kasi nga nabuhay yung bali mo or yung damage mo sa buto, sa tadyang o sa braso man yan, binti na sagpungan ng buto, yan. Tips number 2, huwag mong gagawin kapag ikaw ay may bali na matagal na tapos nararamdaman mo na utay-utay na sumasakit, lalo na yung araw-araw mong ginagawa ay nararamdaman mo siya, yung pagbubuhat ng mabigat. Kahit anong uring binubuhat mong mabigat, iwasan mo kapag ikaw ay may damage sa buto or sumasakit yung dati mo damage sa buto. Kasi lalo yan sa sakit, lalo yan magkakaroon ng crack. Okay. Tips number 3, kapag may damage ka sa buto o sa likod, sa mga partiyan dyan sa likod mo, ang gagawin mo, magpa-check up ka sa doktor. Anong doktor yung check up sa aksidente o sa mga buto? Orthopedic ang nag-check up po dyan. Papadala ka sa orthopedic doktor kasi sila, pag tinignan yan kung saan parte ng katawan mo na sumasakit, yung orthopedic nang bahala kung magre-request siya ng x-ray or kung mas grabe yung aksidente mo sa likod o sa parte ng buto mo. Yung orthopedic na doktor po ang magpapasya o siya yung mag-decide na pa-MRI ka kung grabe na yung aksidente mo. Doon nakikita sa MRI kung anong na-damage sa likod mo. Yan yung tips number 3. Tips number 4, kapag may damage yung likod mo at ikaw ay natutulog, ang gagawin mo, huwag kang palaging nakabaluktot ng sobrang baluktot sa pagtulog dahil yung kung saan parte ng sakit mo sa likod o sa buto, mararamdaman mo yan. Huwag din rin masyadong matuwid o tuwid na tuwid sa pagtulog kasi ang mangyayari niyan ay lalong sasakit yan. Yung tips number 4. Tips number 5, kapag matutulog ka sa malalambot na higaan, kagaya ng kutson, kung kutson sa inyo, wala ka naman ng pambili ng kutson at maraming muunan sa inyo, lagyan mo nga sa pinaunan
or malambot na tila yung hihigaan mo. Kasi kapag may damage yung buto mo o tadyang mo, mararamdaman na lalo siyang sasakit kapag sumasakit siya. Yan. Yan yung tips number 4. Tips number 5, kapag ikaw ay may damage sa buto or masakit, for example, yung mga trabaho mo ay araw-araw, nagda-drive or nagbabay ka papunta sa trabaho o nagbumotor, siyempre mababatak din yan kahit sabihin mo na nasa Manibela, may force din sa Manibela. Yung ganun kasimple yan, ay sa motor, kung mabigat yung motor mo, ganun, pwersa rin. Siyempre yung tadyang mo dito, mababatak dyan. Kung saan yung parte ng aksidente mo, sasakit yan. Yan yung tips number 5. Kapag ikaw ay may damage sa buto o sa tadyang saan ng parte ng katawan mo na ikaw ay bata pa, na aksidente ka, tapos tumanda ka, ito yung mga dapat mong gawin, dapat mo tandaan step by step. Tips number 6 para hindi umabot sa malaking gastos yung papagawa mo dyan sa aksidente ng likod. Pero hanggat maaga, payo ko lang po sa mga aksidente ng second and third degree, magpa-hospital na po kayo. Kasi may mga libre na mga hospital na tinatawag na ano yun, alay, may tinatawag din sa PCS at pwede ka manghingi ng tulong kapag may operasyon. Kagaya din sa Manila, sa PGH, sabi nila doon ay libre yung doktor. Pero kung may PhilHealth ka, mas maganda kasi COVID yung pagpa-opera mo ng PhilHealth. Pero doon sa public hospital, maliit lang kasi ang binabayaran kapag na-hospital ka sa public hospital, pero pipila ka ng matagal. Pero pag sa emergency, hindi naman sobrang katagal. Pero kung may mga check-up lang o hindi grabe, matagal yung pila sa ibang hospital, lalo na sa parteng Metro Manila. Okay. Kung kayo naman po, ito pong payo ko sa inyo, kung kayo ay meron naman pang-tustos, kumuha kayo ng health card. Importante po kasi sa tao yung health card. Alam niyo bakit? Kapag may health card ka at ma-hospital ka, na-bill ka na halimbawa 100,000, COVID siya. Hindi bilhin mo lang mga gamot. Yung sa hospital, COVID ng PhilHealth, COVID mo, iba pa yung PhilHealth, iba pa yung tinatawag na health card. Yan, COVID nila. Kaya ang gastos mo, yung gamot na lang. Kasi kapag ikaw ay hospital, wala ka ng health card, kung may negosyo ka, may ipon ka, doon mauubos yung pera mo sa pagpapa-hospital, pagpapa-opera, pagbili ng gamot mo. Yun. Kaya naliligtas yung ibang negosyante, lalo pag tinitimo ka, naku, yung halimbawa ay ang lalaki niyan, dialysis, diba? Ubos ang pera dyan. Kung may negosyo ka, ubos. Kung may health card ka, malaking tulong kapag may health card po kayo, okay? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Sa bago lang po dito sa channel ko, paki-subscribe po and paki-likes. Paki-share po kung gusto niyo itong tutorial ko tungkol sa matagal ng sakit sa buto or damage sa tadyang o sa mga parte ng buto mo nung bata ka pa. Tapos yung tanda mo ay naramdaman mo. Okay. Thank you for watching Live TV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat. Good evening po sa inyong lahat. Happy and nice day.